Bago kayo lumabas mga kaibigan sa inyong mga tahanan upang dumalo sa mga rally ngayong araw na ito, September 21, 2025, mahalaga na maunawaan ninyo, maintindihan ano ba ang inyong ipinaglalaban. Ano ba ang inyong gustong mangyari? Mayroon kasing tatlong rally ang magaganap ngayong araw. Okay, so siyempre kapag tayo ay lumabas ng ating tahanan, dapat mayroon tayong goal, mayroon tayong direksyon. Alam natin kung ano yung pakay natin. Alam natin kung ano yung gusto natin. Nang sa gayon ay hindi naman mawalang kumbaga saysay yung paglabas natin at pag-iingay. Okay? So mga kaibigan, bago po dyan ay dapat ay laging mahinahon po tayo, laging maayos po tayo, huwag po nating paiirali ng init ng ating mga ulo, ang ating galit, no? Sapagkat kapag ito po ay nauna na sa ating ipinaglalaban, baka lalo po tayong mapahamak at lalo pong masira ang ating ipinaglalaban na kung saan ay magiging damay-damay na po ang buong ang buong bansa, no? Siyempre, yung ipinaglalaban natin masisira. Okay? So, unahin po muna natin ang rally na magaganap sa Luneta. Sa Luneta mga kaibigan ay wala pong direksyon, labo-labo po ito, iba't iba po ang isinisigaw, labanan ng korupsyon, pababain si President Marcos Jr., ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, hayaan na po sa ibang bansa si Duterte, pabalikin si Duterte sa Pilipinas, ganyan, ilipat o ipalit si BP Sara sa Malacanang. No, sa Luneta mga kaibigan, as you can see, ay halo-halo po ito, no? Magulo, medyo walang kaliwanagan. Ayan, so bagamat nandyan din po yung ilan sa ating mga adhikain, no? Siyempre, pababain sa pwesto si Marcos Jr. Nandyan din po yung labanan ng korupsyon, ikulong ang mga involved na mga opisyal ng pamahalaan, ikulong po, no, at parusahan ang mga kongresista at mga senador na involved. Yan po ang direksyon ng rally sa Luneta. Ang direksyon naman po ng rally sa EDSA mga kaibigan ay tigilan ang korupsyon. Ayan, tigilan ang korupsyon, sugpuin ang korupsyon, panagutin ang mga tao sa likod ng korupsyon. Yun lamang po, nakapokus po sila doon. At wala pong pagsasabi na kung saan mga kaibigan ay pababain si BBM o si Marcos Jr. Ayan, so ibig sabihin ito po yung grupo ng mga dilawan o pinklawan. Bakit? Kasi kapag bumaba po si BBM, automatic po naaakyat sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte at yan po ang ayaw nilang mangyari. Mawawala at masisira yung kanilang ipinaglalaban. That is sa 2028. Nais po ng mga dilawan na ito na makagawa pa ng malaking hakbang at mangyari pa yung kanilang pangarap na maging kumbaga representante ng mga Pilipino sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Kaya nga po isinusulong nila, ginugroom nila, pinapaganda nila ang imahe ni Vico Sotto at iba pa sa kanilang mga kaalyado. Kaya nga po isinusulong nila ang pagpapababa sa age requirement ng isang pangulo nang sa gayon mga kaibigan ay makapasok po sa 2028 presidential election si Vico Sotto. So, to cut the story, ayaw po nila at hindi po nila isisigaw na bumaba na sa pwesto si President Bongbong Marcos Jr. Ang rally naman po na magaganap sa Camp Aguinaldo, ito po yung tinatawag natin na United People's Initiative Protest Rally. Isa po itong mapayapang protesta ng sambayan ng Pilipino kontra sa napakamatinding korupsyon. Ayan, so ito po ay kumbaga sa Camp Aguinaldo po mga kaibigan ay ang assembly po nung pala 7 a.m. sa harap po ng Gate 4 Camp Aguinaldo sa EDSA. Okay? So, ito po ay lalahukan po ng mga retired na mga PNP, AFP at iba pang military
na kung saan ay galit na sa napakatinding korupsyon sa ating bansa. Okay, mga kaibigan? So, alam nyo ba na ang mandato ng mga men in uniform in general, mga kaibigan, is to protect the country and protect the people. Okay? Hindi po sila po protekta sa kung sino man ang pangulo ng ating bansa. Sila po ay poprotekta kapag ang ating bansa ay nalalagay na sa alanganin. Kung inyong matatandaan, mga kaibigan, at inyong naiintindihan, napakalaking pera po ang nawala sa ating bansa, sa kaban ng ating bayan. Ang budget po noong nakaraang 2025 ay 6 point something trillion pesos. At mayroon pong nakalagay po dito na 421 billion na insertion. Ibig sabihin, itong 421 billion na po ito, mga kaibigan, ito po yung pera na ninakaw ng mga taong involved sa napakalaking corruption, particularly sa DPWH. Ayan. So, 29 billion lamang po ang binawas dito ni Marcos Jr., ni President. So, ibig sabihin, nakapasa po yung 300 plus, no? 399, mga ganyan, na halaga ng budget na ipinasok sa General Appropriations Act o doon sa budget ng 2025. Yun po yung ninakaw nila. So, ibig sabihin, pinirmahan po ng Pangulo itong budget insertion na ito, itong budget na ito ng 2025. Ibig sabihin po, alam niya ang pagnanakaw na ito. Huwag nating kalilimutan na ang ating bansa ay talaga namang naghirap nitong panahon ni Marcos Jr. Bakit? Inilipat po ang excess fund ng PhilHealth sa National Treasury. Tinanggalan po ng budget ang GSIS, Pag-ibig, Land Bank, SSS, DOST. Lahat po halos ng sangay ng ating pamahalaan ay inilipat po papunta doon sa National Treasury. Binuurin po ang Maharlika Funds na kung saan ay pinondohan po ito ng Land Bank of the Philippines at ng Development Bank of the Philippines. Ngayon po ay nag-announce po ang isang napakalaking international commercial bank at sinabi na ibalik ang pera ng Land Bank at ng Development Bank of the Philippines dahil maaaring manganib at magsara ang bangko ng ating pamahalaan. Okay? So, yun po. Sa kasalukuyan, mga kaibigan, ay meron pong budget deficit ang ating bansa. Ibig sabihin, nalulugi po ang ating bansang Pilipinas ng humigit kumulang kalahating trilyon. Yes, mga kaibigan, kalahating trilyon po ang nawawalang pera sa kaban ng ating bayan. Huwag din natin kalilimutang questionin kung saan napunta ang pinagbentahan ng gold reserves. Ayan, mga kaibigan, yung mga reklamo natin sa Pangulo. Kahapon, mga kaibigan, September 20, 2025, ay inanunsyo po ni President Marcos Jr. na isasauli na daw ang 60 billion pesos na inilagay po sa National Treasury. Ito po yung pondo ng PhilHealth. Inilipat po nila at dinala po, no, sa National Treasury. So, ang tanong dito, mga kaibigan, saan kukuha ng pondo ang Pangulo na inilipat sa National Treasury? Wala nga nakuha, 'di ba? Nakurakot na nga, 'di ba? Hindi na nga nakarating sa dapat puntahan yung pera na 'yon. Napunta na nga po sa mga bulsa ng malalaking mga politiko, congressman, senador at iba pa. So, saan kukuha ng perang ibabalik sa PhilHealth? So, ibig sabihin, mga kaibigan, isosole, guilty ang Pangulo dito. Dahil nga po siya guilty, hindi na niya hinintay na magdesisyon ang Korte Suprema. At kung inyong matatandaan, nagreklamo na po si Attorney Vic Rodriguez, Congressman Isidro Ungab, Attorney Martin Delgra. Kasama po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung inyong matatandaan po, nagkaroon po sila ng media interview na kung saan they exposed the blanks in the bicameral committee report. So, ibig sabihin po,
alam na po noon pa, no? So nagreklamo na po sila sa Korte Suprema. So ang ginawa po ni President Marcos Jr. kahapon, inanunsyo po niya na isosoli na daw yung perang ninakaw nila at dinala sa National Treasury. Ibabalik na raw ito sa PhilHealth. So ibig sabihin, guilty po ang Pangulo dito. Okay? Ang nangyari po sa DPWH flood control projects, mga kaibigan, ay isang napakalaki at napakalawak na uri ng pandarambong. At ang pandarambong po ay isa sa mga elemento upang ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan ay matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Ngayon, hihintayin pa ba natin na mayroong magsampa ng impeachment laban kay President Marcos Jr.? Hindi po, sapagkat hawak pa rin po ng Kamara, ng Kongreso po, ng mababang kapulungan. Hawak pa rin po nila. So, ibig sabihin kung ang ordinaryong citizen katulad ko, katulad mo na nakikinig at nanonood ngayon sa bidyong ito, ay hindi po magtatagumpay kung magsasampa po tayo ng impeachment laban kay President Marcos Jr. sapagkat ito po ay haharangin ng mga kongresistang tumanggap ng bayad mula sa pinakamataas na pinuno ng Kamara. Kung inyong matatandaan, no, nakatanggap nga po ng 150 million pesos di umano ang mga kongresistang pumirma upang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Napakalaki po ng 150 million pesos plus mga pangako po na mga proyekto sa mga kongresistang ito. So, ano lang ba yung support na maibibigay nila sa House Speaker, ibibigay nila sa Pangulo? So, therefore, mga kaibigan, don't expect na magtatagumpay kung magpa-file po tayo ng impeachment complaint. Ito po ay haharangin at haharangin po nila. Okay? So, kaya hindi po solusyon sa ngayon ang impeachment. Maybe that is the second option kapag hindi po nagtagumpay ang ating grupo ngayong araw na ito. Kaya sa mga nagnanais po na mabigyang lunas ang napakalaking korupsyong ito, mapanagot yung mga taong nagnakaw sa kaban ng ating bayan, kasama na po dyan yung mga opisyal ng DPWH, mga kongresista, mga senador na involved sa korupsyon. At syempre, mapababa na po sa pwesto itong si President Marcos Jr. nang sa gayon ay matigil na po ang pagnanakaw sa kaban ng ating bayan. Ngayon pong 2026, mga kaibigan, na national budget, nakitaan na kaagad ng anomalya sa budget. Ano pa kaya kapag pumirma na ang Pangulo sa 2026 national budget, 'di ba? Another pagnanakaw na naman po ito. So, para maiwasan na po ang mga pagnanakaw na ito, lumahok po tayo at gawing mapayapa ang ating pagtuligsa sa korupsyon. Bumaba na po, isigaw po natin, bumaba na sa pwesto si President Marcos Jr. Yan po ang tamang direksyon na dapat nating puntahan, mga kaibigan. Tayo po ay magsama-sama sa Camp Aguinaldo, Gate 4.